we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. DOH Bicol amay na pinunan ang sa indang kampanya kontra paputok. Pagbaba kan mga firecracker-related incidents ngunya na taon, target ka na hensya. Uyan report ni Jessica Kalinog. 12 semana antes ang Kapaskuhan, pinunana kan DOH Bicol Center for Health Development ang sa indang kampanya kontra paputok. Target kaya kan ahensya na mas mainaan ang mga firecracker-related injuries ngunya na taon. Basado sa datos kan DOH, igwanin 20 kaso kan taong 2022. Asin kung malilikayan subuot ang paggamit nin paputok, syertong mapapababa pa ini sa ngunyan. Iwasan po natin ang paputok. Ipagdiwang po natin ang Christmas, ang bagong taon, ng magkasama. Iwasan ang paputok para iwas disgrasya. Kung makikita natin, kaya po natin base sa ating datos na pababain ang ating cases. Nagrekomenda man na ahensya na imbis na paputok, maggamit na sananin ibang alternatibong pamparibok o magdala na sana sa mga community fireworks display, asin makisumaro sa mga Christmas activity. Kasabay kainian pangapodan sa mga motorista na imantinir ang road safety. Dapat man subuot na ikonsiderar ang masustansyang pagkakan na ipepreparar sa mga handaan. Ano ba ang kailangan ng katawan? Hindi yung alin gusto kong kainin. Lalo na if you're not so young anymore. Mapuon ang surveillance kan firecracker-related injuries kan DOH sa Disyembre 21 hasta Enero 6. Naglalao man ang ahensya na sa paagikan sa indang amay na kampanya, magiging maugma asin salbado sa anuman na aksidente ang selebrasyon kan Kapaskuhan ngunya na taon asin ang pagsabat sa taong 2024. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Regional Civil Security Unit kan PNP Bicol nagpatanid sa mga gun holders na mapaputokan sa indang badil ngunya na holiday season. Mantang nagpaparehistro nin badil sa rehiyon, piglalaomang madakul pa ngunya na tapos na ang gun ban. Uyan report ni Chris Novello. Haling Tagkakuyan, Quezon, duminayo pa sa siyudad Dinaga ang bagong gun holder na si John Panganiban. Como responsableng gun holder, maut niyang maiparehistroan sa iyang badil. Mas malapit po dito, nabalitaan ko may health of caravan dito sa Naga. So instead of pumunta ako ng Laguna or Manila, mas malapit yung biyahe ko dito. Sa ginibog health of caravan ngunyan na aldaw sa Naga City, nagpagiromdom ang Regional Civil Security Unit kan PNP sa mga gun owners na pigpapangalad ang pagpapaputok nin badil o indiscriminate firing ngunyan na holiday season. Dapat subot na tandaan kan mga gun owners na apwera kan sarong dakulang responsibilidad, sarong pribilehiyo man, ang matauanan ng license to possess and own firearms. Hindi po yan siya lisensya para magpaputok ka indiscriminately ng barrel. Granting na approve na po yung LTOP nyo at saka firearm registration, ay kapag ikaw ay nagpaputok ng barrel indiscriminately, you will be charged criminally. Apwera kan kasong kriminal, otomatiko man subuot na nare-revoke ang LTOF license kan sarong gun holder. Katakod kay ini, kung natapos na ang election period asin gun ban, piglalauman ka na hensya na mas madakul paan maaprobitsar kan LTOF caravans. Napag-arama na may total na 13,729 na badil sa rehiyon, ang dai rehistrado na maut mabawasan kan opisina para dai na magamit pa sa iligal na aktibidad o krimen. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Malipot na panahon nakakakontribuir subuot tanganing dayeng gayong maglangkaw ang konsumo sa kuryente sa ibungkan mga pailaw ngunya na holiday season. Alagad singil na power rate kan Kasureco 2, mas malangkaw pa sigun sa kooperatiba. Uyan report ni Jessica Kalinog.
Makalihisanaan todos Los Santos, pigkabit naman kan 67 anyos na si Nanay Melanie ang mga Christmas light sa saindang residensya sa Flor de Lis, Milaor. Nadugangan man ang saindang mga dekoryenteng gamit, alagad ang bayadan sa kuryente mas nagbaba kumparar ka nakaaging mga bulan. Dahil man nagayo yan makonsumo, tapirang oras man lang po baga kayo ang ginagamit ni. Dahil man itong mga 6 hanggang mga 9, okay na lang yan. Tapos ang iba, mga solar talaga po ang gamit mi. Solar and Christmas lights na nakakabit sa mga pananom sa luwas kan sa indang residensya. Kaya day naman subuot nagagamit panin kuryente. Apwera pa kaini, malipot naman ang durus pagkabanggi. Kaya day naman sindagayong nagpaparagamit nin electric fan. Sigun sa Kasureco 2, ang taon-taon na trend, tuyong Disyembre o last quarter kan taon, malipot naman ang panahon, urog na tuyong banggi. Asin ini, dakulang kontribusyon man sa medyo hababa na konsumo ngunyan in kuryente. Alagad sa ibong kainian, pigkakampanya kan kooperatiba, magtipid man giraray ang publiko sa pagkonsumo nin kuryente. Dawa nagbaba po si demand ninda pagkabanggi kang paggamit ng kuryente, pero halangkaw itong naidadagdag na konsumo pag abot po duman sa peak load hour puon po alas 6 ning banggi hanggang alas 9 ning banggi, which is yaon na po dyan si mga ginagamit nilang mga pailaw, and sinasabayan pa ka itong mga Christmas party sa sinibaba pong selebrasyon. Kung sa supply nin kuryente, supisyente pa subuot ini para sa Kasureco 2 sigun kibukay. Alagad ang taripa sa kuryente, piglalaumang malangkaw pa antes ang Pasko. Actually ngunyan na si Mana, okay, next week maluwas po si bagong taripa sa kuryente. Hopefully day po kita maglangkaw sa 10 pesos. Iyo po yung target ta. Day baling mamandinir ni nasa 9 pesos. Marurumduman na kanakaaging bulan, nasa 3 pesos na ang ipigmahal sa singil sa kuryente kan Kasureco 2. Alagad pigsyerto man ni Bukay na diay naliwat mabalik sa labing kamahal hasta 17 pesos ang taripa sa kuryente. Ninhuli naman ta secured na ngunyan ang mga kontrata. Urog na sa saindang bagong supplier. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Irido ang apat na kataon na lunad kan sarong truck makalis ining magtagilid asin masulo mantang nasa tahaw kan Maharlika Highway sa Sitio Colonia, Barangay Hidhid sa Banwaan kan Matnog, Sorsogon. Kargado subuot ang lunadan nin mga banhi nin paroy gikan sa Irosin asin nakatala ang i-deliver sa Banwaan kan Santa Magdalena asin Matnog. Alagad pag-abot sa pakurbadang parte kan lugar, piglikayan subuot kan driver ang kasabatan na motorsiklo. Hasta sa aksidente ng magtagilid ang truck asin magpuunang magkalayo. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad para mapugulan ang paglakop kan kalayo. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Nagpapakandak ako dito rin investigation, baka it's either nag-overrate ang makina kan truck or it's either nagkaigwa ka electrical short circuit. Yun po ito sa mga posibilidad na pig. Kaya lang po, under investigation pa siya. Duwang Bicolano laog sa top 10 kan 2023 bar examinations. Saro sa mga iniplano mo nang magtaon nin free legal advice sa iyang mga kababayan. Uyan report ni Jessica Kalinog. Out of 10,387 examinees, nasa 3,812 sanaan nakapasar sa 2023 bar examinations. Sigun ki Bar Chairperson Justice Ramon Hernando, nagpapahiling ini kan 36.77% overall passing percentage. Kasabay ka ini, day nagpahuri ang mga Bicolano. Duwa sa mga ini ang nakabale sa list of top-notchers. 4th place si Attorney Nathaniel Nino Alipio Tang. Mantang 10th placer naman si Attorney Ces Trina Banyares noon, na anas mga nagklase sa University of Santo Tomas Legazpi College of Law. Day man makatubod si attorney noon na makukuha niya ang 10th spot kan bar examinations. Aminado man ini na labing kadipisilan ang sa iyang pig-agihan antes na abot ang nasambitan ng trayumpo. Nire-remind po ako nung father ko na itong first few months po, subukan ko po muna mag-public service po muna in a way na sa community. Sabi ni Papa, anak, kung gusto mo may araw na mag-give ka ng free legal advice dito sa taong natin. Apwera ka ini, maot man ni attorney noon na maglaog sa public attorney's office sa maabot na panahon.
Mientras tanto, ikinaugmaman kan din kan College of Law kan UST Legazpi ang naging trayumpo kan sa indang mga naging estudyante. Nagpapahiling sa nasubuot ini kan pagkakaigwanin high quality kan education system kung sa nagkapirang beses na sindang nakapagrehistro nin mga top-notcher. I'm really happy na yung UST Legazpi talagang pinangangatawan niya yung claim namin that it is the home of our top-notchers. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Labiduang semana na sana antes an Kapaskuhan. Alagad ang bentahan kan mga panregalo. Siring kan kawatan, matumal pa susug sa mga paratyenda sa Naga City. Mga dapat tandaan antes magbakal kan mga panregalong kawatan. Aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, daay nawawara sa Christmas wishlist kan mga kaakian ngunyo na mapasko. An kawatan ko mo panregalo alagad antes magbakal kaiyan si mami, si daddy, magin sininong asininang may mga dapat subot na tandaan asin pagirumdom an mga otoridad. Haros anas kawatan na mahihiling sa tindahan na ini sa Naga City. Antisipasyon na subot ini kan tindahan sa piglalaom ang pagdagsa kan mga parabakal. Ngunya na holiday season. Alagad malay may pasubot ang bentahan kan mga ini sa ngunyan. Ngayon taon medyo matuma talaga, ngayon taon 2023. Pero sana kung December medyo okay tayo na. Pero ngayon hindi pa masyado pa. Susog sa nagkapirang paratienda, posibleng petsa 23, 24, asin 29, 30 asin 31 ang pagruso kan mga parabakal para sa last minute shopping nin mga panregalo ngunyan na holiday season. Alagad antisubot na magpili asin magbakal ning kawatan, urog na sa mga aki. May mga do's and don'ts man na dapat tandaan. Mahalaga ang pagpili ng mga ligtas na laruan na ireregalo ngayon. Hinihikayat natin lahat ng mga magulang na siguraduhin na ang laruan ng ating mga anak ay angkop sa kanilang edad, pisikal na kakayahan at mental at social development. Kinakay po ang subot na hilingon ng packaging asin precautions kan kawatang babakalon. Dapat man subot na ibitaran ang pagbakal ng mga kawatang gibo sa glass o brittle plastic na delikado sa mga kaakian. Inaabisuan man kanahensya ang publiko na di magpadara sa baratong presyo asin ikonsiderar man ang sulod kan sistema na makakaresibi kan sa indang regalo ngunya nakapaskuhan. Kate, quality over quantity man ginaray subot ang dapat na paurugon sa pagbakal ng mga panregalo ngunya nakapaskuhan. Mantang abiso man Kate kan mga paratienda, especially digdi sa Naga City bilang Center of Commerce, dapat ngunyan pa sana pwede nang mag-canvas o magbakal din mga panregalo asin dahi nahalaton ang pagdagsa kan kadakol ng mga parabakal sa piglalooman na Christmas rush ngunyan na holiday season. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Kontribusyon sa handaan asin magarbong selebrasyon kan Christmas party sa mga eskwelahan. Pigdidisganar kan Department of Education. Pirang eskwelahan asin para tukdo sa Camarines Sur, nakaisip naman nin magiging diskarte. Tanganing maipadagos ang nakatudan ng selebrasyon sa ibong kan bagong panundon. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Ang mga ginamit na parol kan nakaaging taon, iuliwatan ipigsabit ngunyan sa mga koridor asin classroom kan Sipokot National High School. Saro ini sa mga direktiba kan Department of Education sa iniluwas na DepEd Order No. 52. Ang mga lumang Christmas decoration, iyon na sanaan gamiton. They man required ang pagbugtak ng Christmas decoration sa mga classroom. Siring man ang pagkondusir ng Christmas party, voluntaryo sa nanggigibuhon. Di man subuot dapat na puwersahon ang mga estudyante o para tukdo na magtaong kontribusyon o magpartisipar sa selebrasyon. Ang gagawin ng mga advisor, bali ba i-grouping sa mga bata, magdadala na lang sila kung ano yung i-contribute na yon. And it was, pinag-usapan siya during the last home run PTA meeting para yung decision from the parents. Hindi naman po siya bongga, pero ang importante po makabanding po kami lahat, maka-make new memories po.
Igwa naman daani na pag-ulayan na plano an advisory class ni Teacher Marvin. Ninhulitaan Christmas party, 8 a.m. to 5 p.m. gigibuhon. An sa indang magiging handaan, bako naan nakatuudan. So ang handa mi po ngunyan ma'am, may batag, may kamuti. Iyo po yan ma'am. Dahil po kami nag-requiring kung something na itong mga luto po baga ma'am na pang-commercial. So ang tiglalagmi po talaga digdi itong mga local lang, mga tuyo. Iyo po to, pagsasalusaluhan ninda ma'am, mas garubodil fight po. Sa sa side mo po, parang mas magayon po to ma'am. Tipid nga po, madara ka lang pong kamuti, ayos na po. Mas maugma po to ma'am, mas masiram pa po to ma'am. Pag-abot man sa exchange gift, kung ano sanaan maitataukan mga estudyante, iyunaan sa indang dadarahon. Saro sa taon-taon na pig-aabangan kan mga estudyante ang Christmas party. Kaya miski ano pa man na paagi o panundunan ipautob, simple man ang selebrasyon. Basta magkairibanan, syertong yaon man pirmi ang kaugmahan. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, nagtitinir na maarasahas na panahon ang mamamatean sa dakulang parte kan nasyon. Alagad padikit-dikit nang nagbebuelta ang amihan. Nagaabot ngunyan ang amihan sa may extreme northern Luzon, mantang easterlies naman sa eastern section kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, maaliwala saan panahon sa dakulang parte kan Bicol Region, apwera sa Camarines Provinces asin Masbate. May mga pag-uran man sa iba pang parte kan nasyon. Ordinansa na nagtutugot kan pagmimina sa Catanduanes binawi na kan sangguniang panlalawigan. Pagpasar sa nasambitan ng ordinansa, pigkontra kan pirang sektor. Uyan report ni Don Jimenez. Makalis mag-aninin man lain-lain na reaksyon sa publiko ang ipinasang ordinansa sa sangguniang panlalawigan na may koneksyon sa pagmimina sa Catanduanes, dagos na ining binawi kan mga otoridad. Ini basado sa naging pangapodan kan pirang sektor na suspendero ng implementasyon kan Provincial Ordinance No. 006-2013 na nagdedeklarar sa probinsya como mining free zone. Ito ay talagang hindi makakatulong sa amin sa isla. Mas naniniwala kasi kami na ang mina ay mas matimbang ang distraction na madudulot nito kaysa yung kagandahan na maihahatid nito sa mga komunidad. So, diba, pag ang mining ay nagsimula na, then there will be extraction, then I think nature itself could not be easily replaced. Hindi ko naman kinapagkaila na mayroon mga economic benefits. Pero in the long run, sino ang who will be suffering? Nilinaw man ni Vice Governor Peter Cua na naipasaninda na sambitan ng ordinansa huli sa pangapodan kan pirang residente na tugutan ang pagmina ng coal sa indang lugar. Ana baka farming kaya ang saro sa mayor na hanap buhay sa probinsya. Alagad huli tamaluyang ngunyan ang bentahan kay ini, ang iba sa mga residente nagmaut ng laugon ang pagmimina. The primary focus of the ordinance is to offer relief to the residents facing economic challenges. Sa ibong kaininan nindugan ng pirang grupo na bako ang pagbubukas kan pagmimina sa probinsya ang solamenteng solusyon tanganing matabangan ang nabaka farmers. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga pampublikong eskwelahan sa rehiyon nakisumaro sa nationwide simultaneous tree planting. 14,000 na puning kahoy sarabay na ipigtanom sa rehiyon na regalo subuot sa mga masunod na henerasyon. Uyan report ni Chris Novello. Simultaneous o sabay-sabay na nagtanom din mga kahoy ang mga paratukdo, estudyante, mga opisyalis kan DepEd asin iba pang ahensya kan gobyerno ngunya na aldaw. Inapod ining 236,000 trees, a Christmas gift for the children. Kung sin target na makapagdanom din 5 o sobra pang mga seedlings kan man na inlain na punin kahoy sa kada eskwelahan o komunidad.
Ginibuan regional launching ang aktibidad sa Bicol, sa Baskaran Elementary School sa Banuaning Daraga Albay, kung sain sa rehiyon, maabot sa 20,000 ang may tatanom na puunin kahoy. This is being done because we really need to protect the environment. We really need to bring back the beauty, the comfort that we are experiencing given by the environment. Ginibo man ang MOA signing sa pagultanan kan ahensya, DENR, LGUs as iniba pang ahensya kan gobyerno como suporta sa nasambitan ng aktibidad. Sa Naga City, may mga eskwelahan na sobra pa sa 5 ni tinanom na fruit-bearing as in native trees, siring sa Camarines Sur National High School, as in Leon Mercado National High School. May hiling mo sa background na regalo nila na Christmas para sa mga maabot na kakayan. Siguro nahiling kang DepEd na talagang medyo nagkukulang na naman ang... Nakakatabang maka-give ulit ng mga oxygen po. Tapos ang mga puno, nagsisip-sip kung nagbaba ng tubig. Apwera sa pagiging regalo sa mga masunod na henerasyon, simbolo man subot inikan paglaumasin futuro na siring kan kahoy, dakol ang benepisyo sa pag-agi kan panahon. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nagtiripon ang mga out-of-school youth sa syudad ni Legazpi sa kinundusir na Sports Fest para sa Inda. Pinanginutan ini kan Youth Development Council kan LGU Legazpi asin DepEd. Ang mga out-of-school youth na ini nag-enroll na sa alternative learning system asin naglalaom na makakatapos sa Indang pag-aadal. Obheto kan aktibidad na matauanin sa diring programa ang mga ini asin dakul pa ang maengganyar na mag-aprobitsyar sa ALS. Kabala sa mga kawat na pigbalehan kan mga ALS student ang laro ng lahi, basketball asin volleyball na ginibo sa magkakasuhay na venue. This is the first time ever that we have our OSY Sports Fest po. Kaya po sir, looking forward po kami sa magiging outcome nito. And also, magiging advocacy na din po to ng alternative learning system. Kasabay kan selebrasyon kan kapistahan kan banwaan in San Andres, Catanduanes. Binukasan man ang sarong art exhibit kung sain ipigbida digdi kan mga Bicolano artist. Ang sa indang man lain-lain na obra. Ang mga painting na ini gibo sa acrylic asin oil, asin an iba naggamit manin abaka paper como canvas. May hiling sa mga obra bako sa naan tibay asin talento kan mga artist, kundi magin ang tradisyon asin kultura kan mismong banwaan. Sa paagi kan mga painting na ini, mas madali man na maiintindihan kan publiko kung anong klaseng buhay igwa ang mga tao sa lugar. Dakulang bagay man subuot para sa mga artist na maging parte kan aktibidad tanganing maiheras ang sa indang talento sa publiko asin mas mapagyaman ang sa indang kultura. Actually, taon po itong ginagawa talaga para mai-promote yung San Andres, Calulbon, San Andres sa mga ganitong art exhibit. Hindi lang yung sa kultura natin, pati yung mga religious natin dito. Ang mensahe ko lang sa mga kapwa artist is igrupan nila yung talento nila. Kasi pagdating ng araw, mapakinabangan nila yung pagdating ng panahon. Dingdong Dantes asin Marian Rivera liwat na nagkasa sa TikTok Dance Challenge na nagdarapang kilig sa netizens. Uyan report. Liwat na pig-iba na ni Dingdong Dantes sa nagum na si Marian Rivera sa sarong TikTok Dance Challenge. Ipinahiling kan kapusok King and Queen ang sa indang dance move sa kantang Siya Kalaka. Alagad sa huriday na napugulan ni Dingdong na alsahonan sa iyang agom na nagdara ng kilig bako sa na kay Marian kundi magin sa indang fans. Nagheras ni sweet message si Bianca Umali para sa kompleanyo kan sa iyang nobyo na si Ruru Madrid. Sa iyang mensahe sinabi kay niyan sa iyang itinataong suporta sin pagkamuot para sa kapuso primetime action hero. Ang tabayanan si Ruru sa nagiinit pang mga eksena sa full action series na Black Rider tuyong 8 PM sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 19 days na sana, Pasko na.
Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.